ang ating bisita na talagang isang bagong bayani na lumalaban sa mga bangag. Eto na siya. Ang aking kaibigan na hindi tuloy. Expedaya Agent JM, our agent ng bayan, Jonathan Morales. Sir, kumusta ka na? Yun, magandang gabi po sa inyong lahat. Binibining natin kayo. Magandang gabi sa inyo. Napakaganda mo pa rin. Abay, syempre. Agent Tomerno ka talaga sa akin, ha? Alam nyo, hindi tayo nag-usap. Medyo Tomerno tayo. Pero alam nyo, mga kababayan, Agent, napakabigat ng ating pag-uusapan, ano? Dahil nga sa death threat sa iyong buhay. Sa mga kapapasok lang nating mga kababayan na hindi nakakilala sa amin, okay, ni Expedaya Agent Morales, siya po ay isang tumistigo sa Senado doon sa sa PIDEA Leaks, kung saan ang bangag na presidente ay nasangkot o talaga namang sumisingkot. So JM, kahapon medyo pagod na pagod tayo pareho nung time na yun nung natanggap natin ang natanggap mo pala itong death threat sa'yo. Okay? So mga kababayan, pwede natin ipakita, no? So, naipakita na to ni Maui, ni Channel 167 at iba pang mga vloggers. Kahit ako, nagpakita rin ako niya. Pinakita ko rin yan. Nagpakita ka din. Nagpakita ka, shinare ko nga pala. So anyway, pakita lang natin saglit para sa hindi Ayan po yung message kay Agent Morales from Jerry Navarro. Bokgod AM, ingat ka. May naaamoy akong balita. Plano kang ipagurgor. Unang-una, JM, sino itong si Jerry Navarro na nagbigay sa iyo ng information na may naaamoy siyang ipagurgor ka? Si Jerry Navarro ay dati kong kasamahan sa PNP. Classmate ko siya sa recruit noong 1993. At nagkasama kami dati niyan sa Pasay City Police. At ang huling balita ko sa kanya ay naging miyembro siya ng CIDG. Miyembro siya ng CIDG. So okay naman siya. Hindi kaya sa pag-expose natin itong information coming from him, hindi kaya siya ay mapahamak. Pero kasi mga kababayan, ito ay public public interest tong pinag-uusapan natin dahil may isang Pilipino na lumalaban sa mga bangag, katulad mo, JM, ay gusto kong ipagurgor. Pareho lang tayo ng sitwasyon. Di ba? Pareho tayo na ako rin ay gustong ipagurgor at ikaw ngayon, although alam na natin na ikaw talaga ay gustong ipagurgor. Remember, kung babalikan natin, nung ikaw ay, nung una kong in-expose yung authority to op at ang, yung isang papel? Yung dalawang document. Pre-operation report at saka authority to operate at saka yung memorandum. Yung memorandum, yun. Nung inilabas ko yun, na hindi kita pinangalanan, nagkaroon ng kaguluhan sa palasyo ng mga ahas, kung saan, syempre, kung todo deny sila, hanggang sa dumating nga yung point na ikaw ay lumabas dito sa channel at talaga namang through, naka-reach out ako sa'yo, at talagang pinatunayan mo sa Senado na yes, totoo ang nakita mo, yung papeles na to, dahil ikaw ang pumirma, yung pre-op, authority to op, yung memorandum, na nung March of 2012 ay talagang si Marcos Jr. ay bangag o sumisinghot ayon dun sa informante na pinangalanan mo nga na Daza. Anyway, JM, doon pa lang nakita na rin ng taong bayan yung video na inilabas mo, 'di ba? Yung CCTV na kung saan doon kung talagang alam nyo gagawin na ng tama ng mga otoridad, dapat matagal na nakalaboso si Marcos Jr. at saka si Lisa Marcos. Kasi doon sa video na yon na ipinakita mo, pinag-uusapan na ikaw ay ipagurgur, 'di ba? Kung ikaw ay a-attend sa PIDEA Leaks. Naalala mo yon? Naalala niyo yun, mga kababayan? At kung hindi ka, kung sakaling ikaw ay pumayag sa kagustuhan ng mga bangag, ay bibigyan ka ng pagpipilian ka. Pwedeng loan better, pwede ka papunta sa Amerika, i-facilitate na yung visa and everything, pero nanindigan ka bilang isang totoong bayani na nakikipaglaban. At doon, babalikan lang natin mga kababayan,
sa video na yon sinabi nung yung taong yon sa video na kinukumbinsi, kinukumbinsi ni sino ngayon si Picoy, right? Picoy, si Romy. Yung niya si Romy Enriquez. Romy Enriquez, na sinasabing kausapin ka kasi kung hindi ka papayag or something, pwede kang magurgur sa pamamagitan ng pwedeng daanin nila sa aksidente o kung ano pa man o nagkasakit ka bigla, so yung mga ganon. So noon pa lang, JM, talagang may gurgur, may gurgur threat na sa'yo. Okay? Balikan natin to JM, nung simula nung lumabas ka, anong buwan yun nung una ka lumabas? Mayo yun, di ba? April. So, April. bago mag-Senate investigation ng April 30. Okay, tama, April. Okay. Nung April na yun, JM, ikaw ba ay nakakaramdam ka ng mga pagsunod sa'yo? Maliban doon sa nakita ng buong bayan, na talagang nabanggit ang pangalan ni Lisa Marcos at ni James Kumar doon, di ba? Na silang dalawa ang player, according to that video. So, nung simula April hanggang bago itong dumating, itong text sa'yo na may naaamoy, nakaramdam ka ba na may mga sumusunod sa'yo noon? Mula April hanggang sa dumating itong death threat message. Oo, sa katunayan, talagang consistent, At sa akin naman, ang nasa isip ko, dahil nga since na itinuturing tayong kalaban na ng gobyernong Marcos, kaya naging normal na sa akin na ako ay subject ng surveillance. Hindi lang ng PNP, pati ng AFP, pati ng iba pang ibang intelligence unit ng gobyerno. Kaya yun yung kaya sa akin naman, dahil malinis naman yung konsensya ko at wala naman akong ginagawang paglabag sa batas, wala. Normal lang yung buhay ko. Normal lang. So nung natanggap mo itong death threat nga galing sa iyong dating kasamaang pulis, ano yung una mong naramdaman at anong pumasok sa isipan mo na mga pwede mong gawin nung natanggap mo itong mensaheng ito? Nung matanggap ko yan, Pasko Oh my God. Ayun. Talagang regalo, Regalo talaga ng mga demonyo. Kaya sabi ko, nung makita ko, hindi ko siya, hanggang ngayon, hindi ko ino-open, itong message. Kung makikita nyo, talagang meron pang talaga, Hindi ko siya ino-open, pero makikita mo na agad na nandun yung substance. Yeah. At ito ay pahiwatig, na ikaw ay nakatakdang patayin. Sapagkat, naamoy yung balita at ako ay ipagugurgor. Kaya hindi ko hindi ko siya masabi na biro sapagkat sa isang taong nasa katayuan ko, walang lugar ang salitang biro, lalo na kapag ang kataga ay gurgor o pagpatay. Plano pagtugor. Kaya kahit na kabats ko yung nagsabi nito, hindi ko maanong biro Kung ito hindi ko maintindihan kung warning or pananakot o anuman. Sapagkat base dun sa pakikipag ko sa kanya, meron siyang mga kwento sa akin na itong si Lisa Marcos ay mayroong parang sabihin nating bata o naging parang tao diyan sa CIDG. Dati siyang chief of police ng Antipolo at nung umalis sa sa Antipolo ay naging CIDT. Kumbaga sa happy ng CIDG ng Manila. At ito ay napunta ng CIDG headquarters. At kaya nga sinasabi niya ito na meron plano na pagkurkur sa akin, wala akong ibang maisip na magiging operator o magiging OPR o magiging responsible dito sa operation na ito, kundi yung bata ni Lisa Marcos na sinasabi nitong aking kabats na si Jerry Navarro. At sino naman ang mag-i-interest ng buhay mo? Anyway, dahil wala ka namang kalaban
maliban dito sa expose mo or sa pag-submit mo sa iyong sarili bilang isang testigo sa Senado na talagang ang sangkot dito ay ang presidenteng adik at ang kanyang asawa na planong magpagurgur sa iyo sa pakikipagsabwatan ni Kumar based on that video na pinresent mo sa Senado. Pinresent mo yun eh. Di ba? So wala nang iba para sa taong bayan ay wala nang iba kundi ang gobyernong, ang gobyernong traidor o taksil. Sabi nga ni Elena de Vera, ganyan din pinag-graduate sa buhay ni Mr. Percy Lapid. Sino ba ang may pakana nun? Yan. So yun ang mga tanong. So syempre pag mga ganitong mga kaso, ikaw bilang isang polis, pag may mga ganitong klasong death threat sa buhay ng isang tao, hindi ba dapat ito ay inire-report? Well, it's good dahil na ipapakita natin na ipaparinig natin ngayon sa mamamayang Pilipino na ikaw ay may death threat. At tinitingnan natin yung mga anggulo at kung sino ang mga nasa likod dito. Posible na kung sino. Pero ikaw ba ay may ginawa ka ba na nag-consult ka sa abogado? Or usually ba, pag may death threat ka sa Pilipinas, usually ba dapat pumupunta ka sa police, ipa-blatter, i-report yung mga ganito, JM? Alam niyo, sa panahon ngayon, lalo na sa kalagayan natin, sa estado natin, walang saysay yung pagpunta sa police, pag-report. Kaya nga ang ginawa ko dito ay ang agad-agad na kinonsulta ko ay yung mga kasamahan ko na alam ko nagmamahal din sa akin, katulad ninyo. Dahil sa pamamagitan ninyo, hindi lamang hindi lamang pambansang pulisya ang makakaalam, kundi buong mundo. Mundong-mundo. Di ba? Kaya itong sa pamamagitan ninyo, sufisyente na ito sa aking paniniwala at opinyon. Itago man, itanggi ito ng pambansang pulisya, wala man silang gawin, at least lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo, alam nila kung ano yung ginagawa sa akin, kung anong pagbabanta ang ginagawa sa akin. JM, alam naman ng taong bayan kasi even nung ikaw ay tumistigo sa PIDEA Leaks Senate hearing, hindi ka binigyan ng proteksyon ng iyong dating institusyon na pinagsilbihan, yung PNP. Sa halip, ang binigyan nila ng proteksyon, kung maalala nyo mga kababayan, ay yung driver ng alitagdag incident na kung saan nahulihan ng 1.8 tons ng ipinagbabawal o na droga. So anyway, doon kitang-kita na full gear battle, parang talagang kahit bangbangin yung taong yon, yung driver na yon ay hindi siya tatablahan ng bala. Samantalang ikaw nag-expose at actually hindi ka nag-expose, nagtestigo na sinasabi mo na yes, ikaw ang dating PIDEA agent na pumirma sa pre-op, authority op at memorandum na yon na kung saan na si Marcos Jr. Nung time na yon ay senador siya, di ba? Ay nag-a-addict doon kasama si yung artistang si Maria nang umingiwi din. At anyway, doon pa lang hindi ka na naproteksyonan ng PNP. At kitang-kita natin yun. Pero ikaw ay patuloy na naghihimagsik, peaceful na himagsik na ginagawa dyan sa EDSA rally, yung ginawa ninyo since napag-usapan natin yan, JM, di ba, na kailangan magsalita. Oo, prayer vigil na yan. Kailangan through prayer, through peaceful movement ay magsalita ang isang Pilipino na katulad mo. So, di ba dapat ang CHR, Commission on Human Rights, ito yung mga tao dapat umaalalay sa atin, sa isang mamamayang Pilipino na kapag siya ay nasa bingid ng ganyang mga threat. Ikaw ba, naisip mo bang lumapit sa CHR o nag-consult ka na ba sa isang abogado na mga kaibigan natin? Alam nyo, kung titignan nyo, yung ganitong uri ng pwede kasing itanggihan. Pwedeng sabihin, ano lang naman to, hindi ka naman mabiro, parang gano'n, di ba? Pag ko, ikaw naman, ano lang naman yan, ikaw naman, pinapalundag ka lang, lumundag ka agad. Kumbaga, sa atin kasi, preemptive measure, Yes. Kapag ganyan, itinuturing nating seryoso. Sapagkat,
yung kalagayan natin sa kasalukuyan, hindi na tayo ordinaryong tao. Yes. Hindi na tayo ordinaryong tao. Lalo pa, ang involved dito ay yung mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga, doon sa hearing ng Pidayalix, sinabi ko na talagang wala namang ibang tao na magiging, na maaari kong ituro o magiging responsable sa aking kamatayan kundi si Ferdinand Marcos Jr. o si Bongbong Marcos. Ganon din yung kanyang asawa, ganon din yung kanyang pinsan ni si Martin Romualdez. Diba? Talagang ito tahasan nasasabihin ko sa sambayan ng Pilipino o sa buong mundo na lahat ng masamang mangyayari sa akin ay ito ay dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan, dahil dun sa involvement nitong si Bongbong Marcos sa illegal na droga. Yun lang po yun wala nang iba dahil dun lamang po nakatali ang aking personal na kaalaman magmula nang mahawakan ko yung isinusumbong ng confidential informant noong 2012. Yes. Yun nga, mga kababayan, at hindi naman lingid sa kalaman ninyo na pare-pareho tayong nararanasan ngayon. Sa akin, ikaw may kaso kinasuhan din. Ako may kaso din, Pilipinas at Amerika, kasi gusto tayong patahimikin. Alam mo, JM, ngayon parating na ang anibersaryo ni Dr. Jose Rizal ngayong December 30. Magsi-celebrate na naman tayo ng sinasabi nating ang bayani ng Pilipinas na nag-aklas sa pamamagitan ng kanyang panulat sa kanyang mga libro, 'di ba? At nagnais ng kapayapaan at kalayaan ng nating mga Pilipino mula sa pananakop nung panahong yon, 'di ba? Babalikan natin yung history. Wala yang pinagkaiba sa iyo sa akin 'di ba? Na si Rizal ay pumunta sa Espanya, nag-aral, nagpakadulubhasa, ginamit ang pahayagang La Solidaridad para ipahayag ang kanyang galit, ang kanyang pagkadismaya sa ginagawa sa atin ng mga banyaga. Pero sa panahon ngayon, I think, nabanggitin ni Harry Roque, thank you Spokes Harry Roque, na sinasabi niya na ang social media, like ako, tayo dito, ay parang mga makabagong solidaridad or La Solidaridad nung panahon ni Dr. Jose Rizal. Nakakalungkot kasi even before lumalaban na yung mga Pilipino na katulad ni Rizal para makamtan yung kapayapaan, kaalwanan at makatakas sa kahirapan upang aapi ng mga Pilipino nung panahon na yun sa banyaga. Sa status naman natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang pinaglalaban natin para makalaya tayo sa mga bangag at mga kawatan. Tama. 'Di ba? So nakakalungkot dahil nga yung mga katulad mo, katulad ko, na patuloy na nagsasalita, nagpapahiwatig sa taong bayan na ito ang ginagawa sa atin ng mga taksil na namumuno sa Malacanang, na mga adik, ay pilit tayong ginagawa ng paraan para magurgur. At yan nga ang nangyayari ngayon sa'yo. Anong masasabi mo dito sa mga nakaraang panahon at sa mga makabagong panahon na ngayon ay sangkot tayo dito sa makabagong panahon na gusto nating mabago at patuloy na makamtan yung kalayaan talaga ng Pilipinas sa mga mapang-api? Alam mo, ang masakit dito, noon kasi banyaga ang kalaban natin Ngayon, mismong kapwa Pilipino natin na mistulang mga linta at mga hidhid na sumisipsip ng mga dugo ng mga maralitang Pilipino. Yeah. Ang masakit dito, kumbaga sa halip na na tulungan tayo, pagkalooban tayo ng sapat na proteksyon para sa sa pamumuhay natin, sila pa mismo yung mga pangunahing tao na siyang nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Kung titingnan mo ito kung oobserbahan natin
Itong death threat na nangyari sa atin na naipaskil na sa social media at libo-libo na ang narating sa buong mundo. Pero hanggang sa ngayon, walang pagkilos ang pambansang pulisya. Wala ring pagkilos ang National Bureau of Investigation para magkaroon sila ng motu proprio investigation para malaman, totoo ba to? Patawag, nag-send ng text na ito. Bakit ganito yung nilalaman ng text mo? Sino ang nagsabi sa iyo? Di ba? Dito pa lamang, ipinakikita ng pamahalaang Marcos na walang kwenta at walang halaga sa kanila ang kapakanan ng isang ordinaryong Juan de la Cruz. Wala ka namang kwenta di ba? Pero kapag ka ang involved, katulad ni Inday Sara, na merong kulatilya doon sa kanyang sinasabi na kapag ka may mangyari sa kanya, pagka siya'y pinatay, di ba? Patayin nyo rin. Tignan nyo, karaka agad na nagkasasagawa ng investigasyon ang National Bureau of Investigation. Di ba? Yun ang nangyayari ngayon. Wala di ba? Wala talagang tayong aasahan dito sa gobyernong ito, partikular sa PNP, sa NBI, o kahit saan bang investigating units sa panahon ni Bongbong Marcos, sapagkat mukhang mayroong gag order sila o utos na huwag kayong gagawa ng anumang hakbang na makakabuti sa kalaban ng gobyerno. That's true. No, actually, siguro, ang sinasabi natin, tinuturing nila tayong kalaban. Pero hindi tayo kalaban Sila ang kalaban ng gobyerno. Tama? Correct lang kita doon. Kasi pag sinabi kasi natin kalaban ng gobyerno, ito yung mabuti ang ginagawa ng gobyerno, tapos tayo ay sinisira natin ang gobyerno. Pero hindi tayo sumisira, JM. Sila ang sumisira sa atin lahat. Katulad ng binanggit mo na nung nagbigay ng testamento si Inday Sara, na kapag may gumurgur sa kanya ay may nakausap na siyang, gurgurin yung dalawa, yung tatlong yon. So anyway, tama ka doon na dapat may ginagawa ang dating institusyon na pinaglingkuran mo, ang PNP, na dapat alamin nila kung ito ba ang itong nag-text sa iyo, alamin sino paano niya nasabi na mayroon siyang naamoy na ikaw ay magurgor. Sino tong mga taong nagsabi sa kanya o naamoy niya o kung ano man, at ano ang way, ano ang pamamaraan kung paano kang gurgurin. Sasagasaan ka ba? Bibitayin ka ba? Lalasunin ka ba? Which is narinig natin yan doon sa video na pwede kang sagasaan o pwede kang kunyari palabasin na ikaw ay inatake sa puso.